para ma-experience niya mismo kung gaano katindi ang sakripisyo ng aming mga kababayan sa pagbiyahe from Manila to Bicol at Bicol, Manila, na pag sumakay ka ng bus mga kababayan, pagdating mo ng Maynila, parang binugbog ka ni Manny Pacquiao. Local contractor, pwede ko mga magiging na mag-contractor sa mga bayan-bayan. Kaya pag malaki. Yan, lubak-lubak po. Parang paliguan ng kalabaw. O, diba? Mga kababayan? Kaya lahat ng plano sa mga Palabigasan po ng mga politiko, mga contractors, district engineers ng DPWH. Ang ginagawa nila, yung mga hindi pasira, sinisira para laging may perang kinukubra. Sabi ni Vince Dizon, baguhin na natin yung sistema. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, maswerte kami sa Bicol. Kasi si DPWH Secretary Vince Dizon, tinupad yung kanyang pangako na sasakay siya mga kababayan sa bus para ma-experience niya mismo kung gaano katindi ang sakripisyo ng aming mga kababayan sa pagbiyahe from Manila to Bicol at Bicol, Manila, na pag sumakay ka ng bus mga kababayan, pagdating mo ng Maynila, parang binugbog ka ni Manny Pacquiao. Kami ni Mrs. hindi na kami nagbabas. Hindi gaya po. 15 to 20 hours. Di ba? Pagdating mo sa Maynila, gulay ka na. Kaya aeroplano kami, mga kababayan, kahit medyo mahal, hindi lang parang yung pakiramdam mo, binugbog ni Manny Pacquiao. Ngayon, itong si Vince Dizon, last week nagsabi, gusto ko anyang ma-inspection personal. O ito na siya ngayon. Panoorin natin. Inspeksyon ni Vince Dizon. Di ba? Pabicol, lumarga siya. you gotta have a proper big contractor. It cannot be local contractor. Hindi pwede ko mga magiging na mag-contractor sa mga bayan-bayan. Kaya pag malaki. Yan, lubak-lubak po. Parang paliguan ng kalabaw. O, di ba? Mga kababayan. Yeah, but to me, lahat ng plano sa Marika, hindi pwedeng district or region lang. Kailangan vetted ng central to. Kukuha tayo ng consultant dito na maayos para i-vet lahat ng plano sa Kasi Mga Japanese consultant na. Yung long-term na to, hindi yung Long-term solution po, hindi yung patsi-patsi. Sabi po ni Vince Dizon. Ang ginagawa kasi po ng DPWH sa mga previous administration, patsi-patsi lang at dinesign siya para mag-collapse. I tell you mga kababayan, dati nagbabas kami ng tumindi po. Hindi matapos-tapos yung repair. Sabi ko, hindi na po pwede. Huwag na tayo na magbas. Kasi ang ginagawa po nila, palabigasan po nila. Ang daming naging milyonaryo-bilyonaryo dyan po ng mga contractors. Siyempre, pati mga politiko. Palabigasan po ng mga politiko, mga contractors, district engineers ng DPWH. Ang ginagawa nila, yung mga hindi pasira, sinisira para laging may perang kinukubra. Sabi ni Vince Dizon, baguhin na natin yung sistema. Hindi na pwedeng ganyan. Hindi pasira, sinisira. Yung sira, hindi man inaayos, pinapatsi-patsi lang para madaling masira. Sige lang ang budget ng Congress. All year round, mga kababayan, yung repair. Laging ganyan. Talaga po, massive corruption talaga, mga kababayan. Ang rason kung bakit tayo ganito. Kaya tama itong ginagawa ng ating Pangulo. Inutosan, mga kababayan, si Vince Dizon. Puntahan mo anya yung Bicol at huwag kang mag-eroplano. Mag-bus ka. You have to experience by yourself kung gaano kahirap magbiyahe from Manila to Bicol. Ito ngayon ang ginawa ni Vince Dizon. Tingin ko, pag itong si Vince Dizon po, naayos niya yung trabaho, pwede itong successor ng ating Pangulo. Si Vince Dizon po, pag tumakbo, yun ang kampanya natin, pag binasbasa ng ating Pangulo na maging successor, yan ang gawin nating susunod na presidente. O, di ba po? Ito. Good afternoon. Bago tayo magsimula dito sa pagpapunta natin ng Bicol, inspectionin na natin itong Lopez Viaduct. Lopez Viaduct. Apparently, 2022 pa ito nagsimula, pero isang example to ng mga
project na tingi-tingi ang pagpupondo. No? So, Tingi-tingi. apparently, out of the total 2.5 billion, parang 1 billion pa lang ang nag-release nito since Tingi-tingi yung 2020. pagpondo pero So, malakihan yung Tingi-tingi siya, kickback. kaya natitenga na. And ang pagkakapaliwanag sa akin, critical pala itong Lopez Viaduct Yan kasi mo nangyayari. pagka pala umulan, itong buong stretch ng Maharlika na ito, baha. Kasi nga, mababa talaga siya. So pagka tag-ulan, at pag may bagyo, hindi ka na makakadaan dito. So iikot ang mga sasakyan, malayo. So, ang solusyon, ito nga ang viaduct. No, yun ang in-explain sa akin papunta dito. So, titignan natin ngayon, kasama natin yung incoming na bagong regional director ng Region 4A, si RD Carol, incoming RD Carol. So, alamin natin kung paano ba natin mapapabilisan ng mapatapos nito, lalo na critical pa ito papuntang Kabikulan kasi nga laging binabaha. So yun, ang titignan natin. Balita ko din, sure, nabalitaan nyo na rin, mukhang maraming mga sumubok ata na madali sa pagpapagawa, patsi-patsi. Ang message ko na sa kanila, Patsi. hindi yon ang gusto nating mangyari. Hindi patsi-patsi, hindi band-aid ang gusto natin. So kung ginawa nila yun, thinking na matutuwa ako, mukhang kabalitar Ipapatigil niya lahat mga kababayan yung repair Hindi patsi-patsi. yun ang rason kung bakit natin Dapat pupunta ng permanent Maharlika solution, ngayon. long term. At hindi yun ang rason na sinabi ng Pangulo, ayusin ang Maharlika. Hindi ganito. No? Hindi ganun. Hindi patsi-patsi. Gagawin na natin ito ng tama. Gagawin na natin ito ng mabilis. Very good. Kasi kailangan na ito. So, inutusan ako ng Pangulo na pumunta kagad dito. Nandito tayo ngayon. After ngayon, makikita natin at least Yan from ang leader. Quezon to Bicol. Yan ang presidente. Hindi ko makakasimula na tayo agad-agad kapag natapos yung inspection natin. Sir, excuse po. Sinasabi pong Quezon, dito na po ba tayo sa 4th District magpo-concentrate? Hindi na po ba sa 2nd and 3rd District na Titignan din natin, no? mula Chaong hanggang dito. No? Chaong, Candelaria, hanggang dito. Kausap ko kanina yung mayor ng Gumaca. Marami ding portion sa Gumaca ang sira-sira. So lahat yun Dinisign lang nilang collapsible. Sir, bakit po Sige lang ang kubra ng pondo ng bayan. Paplanuhin natin ang mahigit o paplanuhin natin ang Ang daming yumaman Sinama ko dyan. din si Yusef Lara, iskibil natin sa ating... Ang pagyaman nila, sakripisyo ng ating mga mamamayang Pilipino. Tama yung mga disenyo na gagawin. Sir, yung nasa doon, sir, Hindi pa natin alam. Right now, meron tayong more or less may 15-16 billion tayo from savings noong 2025. Pero hindi ko pa alam. So, titignan So natin. yun ang gagamitin. May pondo po. Kaya na bumaba din yung presyo ng cost ng project kasi nakalagay po 2.58 billion yung project. 2.58 kilometers. So parang Which one? Itong viaduct? Itong viaduct. Ito kasi awarded na to eh. parang 1 billion a kilometer. Ito kasi awarded na. So, titignan natin. We will review the costing. Pero ang problema kasi sa mga project na ongoing, na bid out na, may mga kontrata yan, then there are a lot of legal complications to changing it. No? But we will see. We will see if that can be done. So, ito pa, mga kababayan. Person part, problematic din. But I heard this is worse. Medyo okay na ngayon. Kasi ilang araw na... Kasama niya yung mga vloggers Hindi naman yung ganun at ayos na mainstream media. Siguro hindi nyo lang gusto nyo, di ba? So, sabi ni Presidente, long-term solution na tayo. Long-term solution ang gusto ng ating Pangulong Gawin muna Bongbong. natin, Tiago. Napuluntahan mo. Kasi ito yung mga biyahero natin. No, Gusto kasi from Mindanao and Visayas, yung mga backdoor, dito dumadaan. Ito lahat. Si Mayor Rosal po, ang Mayor, Governor Rosal, kausap niya ng Albay. Sige po. No, we will ano po. We will, sabi mo ni Presidente, Yeah. Salamat. we will do this once and for all. Yes. We will fix it. Diyan ang mga... Sana kung... Ano na ho ito? 50 taon na ho itong Maharlika. May get. Matagal na po ito, pamihira. 50 years. Walang major rehabilitation. Kaya gagawin na ngayon. Panahon pa ng dating Pangulong Marcos Sr. Tama na ho yung bandi. Kaya pagsasabihan ko yung mga DE dyan, na nagbabandi. Hindi naman yun ang gagawin. Bawal na yung Ban-Aid.
Band-Aid solusyon. We'll see you on. Tuloy-tuloy naman kami. We'll just be stopping up here. So makikita natin mga kababayan kung gaano ka seryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ayusin ang buong Pilipinas. And this time yung focus niya, yung Maharlika Highway from Manila to Bicol. Kasi lumala masyado ang todo mga kababayan yung sitwasyon. Imagine, yung nagbabas pa kami, nakukuha siya from Manila to Legazpi ng the most, pinakagmahaba na 12 hours. Ngayon daw, 15 hours to 20 hours. Dahil sa tindi ng sasama ng kalagayan ng kalsada. Dahil sa walang tigil na patsi-patsi na repair po. At ang daming aksidente palagi. Sa mga buses, ang daming namamatay. Hindi lang yung mga buses, pati yung mga trucks, cargo trucks na aksidente palagi. Dahil sa sama ng kalagayan ng kalsada po. 6 years yung Duterte administration. Ano yung ginawa ng mga previous administration? Hindi yung Duterte. Ang sabi po ni Vince Dizon, 50 years yung lumipas. Walang major rehabilitation na ginawa ang gobyerno. Kasi yung policy nila, laging patsi-patsi. Yung mga hindi sira, sinisira. Ang rason, tiraan niya sa ilalim niyan. Sabi ni Vince Dizon, pag nakita mo niya yung kalsada na hindi pa sira, walang rason. Ba't naman niya nakita nila? Bakit? In-x-ray nila yung ilalim ng kalsada at sasabihin ng mga engineer, sila sa ilalim. Kung sira sa ilalim, bakit hindi nila inayos nung panahon na magsasagawa sila ng rehabilitation? Ba't pa nila sinimento sa ibabaw? Sira pala sa ilalim? Sabotage, mga kababayan, ang ginagawa nila. Talagang purposely, ang design ng kanilang trabaho, masira agad yung kalsada para tuloy-tuloy ang allocation na ginagawa ng Kongreso at maraming perang nanakawin. Dinisin yung ganyan. So ginawa nilang negosyo yung paghihirap naming mga mamamayan, mga taga Bicol na pabalik-balik sa Maynila. Kaya kami po, hindi na kami nagbabas. Hirap, nakaka-enjoy din sana nung nagbabas kami. Kasi siyempre, nakakapag-sightseeing, di ba? Nakaka-enjoy. Pero ngayon po, ano kang mag-i-enjoy? Pupunta ka ng Maynila, may meeting. Pagdating mo ng Maynila, ang sakit sa katawan mo parang nabugbog ni Manny Pacquiao. Dahil sa lubak-lubak na, tindi ng lubak-lubak na kalsada. Diba po? So maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong at kay Vince Dizon sa kanyang ginawa na inspection para ma-experience siya mismo kung ano yung na-experience namin sa Bicol. Okay po? And hopefully, before na matapos yung term ng ating Pangulong Bongbong sa 2028, maayos na po ang kalsada from Manila to Bicol to Legazpi City. Tulad po ng kalsada from Manila to North, Baguio. Maganda yung kalsada, mga kababayan. At mabilis ang biyahe ng ating mga mamamayan. Very comfortable magbiyahe, mga kababayan, pa North. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.